good afternoon. I'm really privileged to be with you. And whoever are in the Zoom link, thank you for allowing the good Lord to have a time with you. I'm just tulay, a bridge to that. We begin with a simple prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Lord our God, you bring us closest to the most holy season of Lent's week, the Semana Santa, Holy Week, that we fondly call in our country, mga mahal na araw. Grant that by this simple afternoon recollection, we may gain greater access to your heart and find ourselves at the very core of your love. Because it is by this love you have sent us your only Son, and to manifest to us how truly, deeply valuable we are to you. For this we praise and glorify you. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. I made sure that I could capture your logo, and this logo is actually in one of our important walls of the Don Bosco School of Theology, because I am here happily because you are partners of our crime. We are greatly assisted by this DDB group. I would like to reflect to you 3 segments, and maybe if there is a chance to give a 4th simple segment. We will look at what we normally experience in the Semana Santa, especially what we would call the Triduum, the Paschal Triduum, the last 3 days before Easter Sunday. If we go to the Holy Thursday, sometimes it's called Maundy Thursday, we would find elements of the earth, of our planet. And one of them is what we could call anointing oil. Chrism ang tawag dyan. It is actually used by the Jews, by the Israelites, to speak of dedication. When you say you anoint, you set apart, and you have a special, we could call it special mission, special role of this particular person. In the mornings of Maundy Thursday, there is the blessing of chrism oil. One group is called for baptism and confirmation, and the other for the anointing of the sick. So this is the oil being used. Of course, when we say baptism, confirmation, we also use this for the oil of ordination of clergy, be it deacons, priests, or bishops. So this is an element called dedication. And I think the import of this is that this olive oil that comes from olives that grow and live for even thousands of years. We have a facility in the Holy Land where there is a 3,000-year-old olive tree. And if you go to the Garden of Gethsemane where Jesus agonized, there are 2,000-year-old trees. So they were witness of the agony of Jesus. These olives are put into a press. And the first round of the press, it's called
extra virgin. Okay? And instead, on the second press, you have to put more weight. It will be called virgin oil. The third press is called cooking oil. Okay? Olive oil. So, the first is extra virgin and the second. So, there is a keeping of pressing. And that is an element of sacrifice. And it says in the scriptures, letter to the Hebrews, son though he was, he learned obedience through suffering. I think when you and I were young, we love to play. Hindi ko alam sa inyo, I love to play. And it's a sacrifice to study. And it makes you suffer because you cannot do what you like. But you learn through that suffering to obey. Natuto tayong sumunod. The second element will be in the evening. So morning of Maundy Thursday, gathering with the bishop and all the clergy and lay leaders of parishes, comes the chrism. But now comes the bread. You know that bread is put under fire para maluto, otherwise maimpacho kayo. But it is a bread given up. What is this element of bread given up? So it comes from grain of wheat. That wheat grain is milled. Now, before it is even milled or gathered, it had to fall and die. So yung grinding, milling of the wheat to become flour and the flour to be placed under fire is what we would call, again, the element of suffering. Similar to the wine. Wine is poured out, sabi dyan sa consecration time. Pero, it comes from a grapevine, a vineyard of grapes. And you know, this vineyard, when you gather the grapes, you have to step on it. Well, ngayon, of course, hindi na yan ini-step on. Pero, there are still traditional places that use this, particularly in a celebration of the gathering. They have girls, normally women, that will be placed inside a vat and they will keep on stepping on the grapes until they become juice, grape juice, of course. No? But then they will enter into a vat. And into these kegs, or we could call it vats, you lose again. Kasi that's where it will ferment to a certain degree of heat para siya maging tunay na alak, hindi siya juice. And again, it is in losing that one gains a fantastic drink, a useful drink, a drink that brings, parang kasiyahan, di ba? That brings joy. Kaya nga sabi nila, pag walang alak ang isang selebrasyon, nag-uusap lang. Pero pag may alak na, ayan na, naghihiyawan, nagsasayawan, at malakas na ang mga boses. Lumalabas pati yung mga sikreto. Just give the wine. Okay? So, this element of suffering is what we could say already a premonition. And Jesus offers that bread, gives that wine, that is now, he said, my body and my blood. Now, this is given after he has washed the feet. Ang washing of the feet is a hospitality gesture. Kung sa atin, siguro sa atin, no? Baka ang hospitality gesture ay beso-beso. Sa mga Hudyo, hugas paa. At ang gumagawa niyan, mga servants. Siya, master. You call me master and Lord, and yet I washed your feet. Sino ang mga feet
na winash niya. At that time, after doing the washing, he said, "My heart is troubled." Kasi sabi niya, one of you will betray me. So alam niya, merong will sell him off. Diba? 30 pieces of silver. And yet, pinaglingkuran niya. Now, you always think, si Judas yan. Diba? Kung meron kayong anak, palagay ko, wala ni isang anak na nagkikiri ng pangalang Judas. Diba? Wala naman siguro, no? Marahil, ginagamit nyo pag meron kayong kaaway, Judas ka. Pero, sabi ng iba, sa mga business, yung who does not pay. Di ba? Who does not pay. Pero, hindi lang yun eh. Peter will deny him. You, Peter, will deny me 3 times. Hinugasan din niya ang paa. Pinaglingkuran niya, kahit alam na niya, tatalikuran siya, at i-deny na kilala siya, kaibigan sila. Well, story naman natin ito eh. Story ko to ha. Ewan ko sa inyo. Pero story ko din to. Kasi, kung may dalawa, Judas at Pedro, yung 10, hindi naman siya sinamahan eh. Lahat sila. Hinugasan niya pa, hindi lang yun. Pinigyan niya ng first Eucharist. Hindi first communion. Ang unang Eucharistia, ang unang pag-aalay ng kanyang sarili, ito aking katawan, ito aking dugo, binigay niya sa mga siraulong to. Undeserving. Hindi karapat-dapat. Bakit? Pag nagkukomunyon ba kayo, kami mga pare, karapat-dapat ba tayo? Bakit nyo sasabihin, "Lord, I am not worthy to receive you. But say the word and my soul shall be healed." Di ba hindi ka karapat-dapat doon? I am not worthy. O di ako karapat-dapat to receive you. Sinasabi rin natin yan. And to this day, pinaglilingkuran niya tayo. So one element, I think, na sabi ni Jesus, ginawa ko ito kasi itong gusto mo. Kung ikaw ang nasa aking lugar, sabi niya, Ama, yan ang gusto mong gawin sa tao. Paglingkuran, pagsilbihan, sa kabila ng alam mo, tatalikuran. Hindi ka tatanggapin na kilala. And yet, di ka lang maglilingkod, magbibigay ka pa ng iyong sarili. My body and my blood. Hindi to tinapay, hindi to alak. It already is papunta sa Good Friday. So I'll just give you a minute. Itong post natin, kasama po ang nanunood. Bago natin abutin ang Holy Thursday, ngayon pa lang, meron ba tayong mahirap paglingkuran? Sa opisina, lalo na sa tahanan. Alam nyo, madali akong paglingkuran. Ngayon lang ako eh. Pero yung kasama mo araw-araw, ang tawag doon eh, 24/7. Let's pause for a minute. Anong sabi ng Diyos? Anong sinasabi sa iyo? Paano natin i-celebrate ang Holy Thursday sa diwa ng ginawa ni Jesus na siya pa ang Diyos, hindi lang tao, naglingkod, nagbigay, kahit sa hindi magre-reciprocate sa kanyang pagmamahal.
nagkaroon ako pagkakataon na I had a face-to-face meeting, encounter with Mother Teresa of Calcutta, yung Santa, na noon ay living saint ang tawag. So, yung first time namin, humingi ako ng appointment na makasama mga seminaristang natuturuan namin noon. That was about 86, I think, after the EDSA Revolution. Andito siya noon, bumisita siya. Nung nagbigay siya ng conference sa mga magpapare, nung paalis na kami, sabi ng isa naming seminarista, "Mother, can I have a souvenir?" Oh, nabigla ako kasi ako yung nag-organize, wala akong dala para at least pa-signature. Kasi at least meron siguro akong papel, may signature ni Mother. Ito, hindi eh. Ang hiningi niya, yung crucifix ni Mother na nakasabit dito sa left shoulder niya. Sabi niya, "Mother, can I have that crucifix? I'm collecting crucifixes." Sabi ni Mother, "Son, I will become naked in front of you." Kasi yung sari pala ng mga Indians, it's just one cloth that they wind. Sa kanila, ano lang, buhol lang sa kaliwa. Sa kanya, crucifix. Tapos naging very serious siya, sabi niya. You know, it's not easy to love the poor. It's very difficult to serve the poor. Eh, di ba? Kanya, poor and abandoned. So sabi niya, when that moment comes, I put my hand on my crucifix here, my right hand. I press it to the point that masakit. Masakit sa kamay ko as I'm doing now. Sakit. No? It creates a mark. But I make it really feel the pain. You know what I say? Sabi niya sa amin, only for Jesus. Only for Jesus. Kasi itong ginawa ni Jesus sa Agua de Garden, only for your will, not mine. Kung mahal tayo ni Jesus at ginawa niya to, dahil mahal niya ang Ama. So kung meron kayong mahirap na pag-isipan yung mahalin, don't do it for them. Hindi nyo kaya. Hindi natin kaya. Do it for God. Tutulungan ka niya. Hindi dahil gusto mo eh. Kasi gusto niya. Actually, no? Bakit siya ang ginawa mong asawa? Eh, sinuyo niya ako eh. Huwag mo sabihin sa Diyos, bakit siya pinakita mo sa akin? Ang dami kong pinisenta. Eh, dito ka nagpaligaw. Eh, patay. Diba? Pinili mo eh. Tama ba? Pero pagkatapos doon, yung mga anak nyo, wala nang pumili. Ilan man sila? 2, 4, 5, 3. Hindi nyo na pinili yun, ha? Binigyan niyo ng Diyos. At kayo ang magkakasama. Hanggang ngayon, patay na ang daddy ko for nearly 50 years. This September, 50 years na eh. 1975. Pero pag pumunta ako sa kanyang punto, daddy ko pa rin tawag ko sa kanya. Forever ang ating relationship sa pamilya. Yun. Kung ilan man kayo doon, sabi ng Diyos, yun. Paglingkuran mo, mahalin mo, kahit walang reciprocation. Sa DDB, pwede ka mag-resign kung ayaw mo ang boss, ayaw mo kasama mo. Pero sa pamilya, hindi ka pwede mag-resign. Pero ganun na rin sa DDB. Marahil, nag-resume kayo dito, natanggap kayo, pero yung next na pupunta rito, next na ma-employ, hindi nyo pinili. Siguro kayo pupunta dito, tinignan nyo muna kung sino makakasama nyo, okay lang. Pero yung mga next na dadating dito, mas bata sa inyo, nako, hindi nyo pinili. Eh bakit? Ilapit ng Diyos sa iyo para mahalin mo. Para paglingkuran. Kahit walang kapalit. Mahirap yan. So sige ha, Biyernes Santo na tayo. Sino yung mahirap paglingkuran? And yet, binigay ng Diyos sa iyo.
Next point. Sabi ni Father Dave Concepcion, Father Dave is Influencer of the Year 2024. Talo niya ibang influencer mga siguro. Si mga Eliza Valdez o hindi. Influencer of the Year si Father Dave Concepcion. What's good about Good Friday? Sabi niya kasi may Easter eh. Otherwise, nothing good. Crown. All kings have a crown, but normally of jewels, not of thorns. And since Jesus belongs to the kingly group, kingly clan of David, house of David, house of Windsor, di ba? Yung kila Prince Charles, kay Prince William, di ba umalis? Yung kapatid ni Prince William, sino yan? Si Harry Potter. Well, the king has always a crown, but not of thorns, di ba? Ito maganda. Even if the crown is a way of ridicule, but it is a sign he has been crowned. Nagpunta ako sa Israel once. Pero napatira ako sa Israel. 10 months. Nagpunta kami ng 2 oras para makita lang tong punong kahoy na to. That's my picture. Ako kumuha niyan. And what is this? Sisyphus Spina Christi. It originated from China. Wala pa yung pogo. But found in South Israel. Yan ang kanyang bunga. Ganyan kalaki, kahaba ang kanyang spine. Ang kanyang thorn. Now, what is fit for a king is this crown. Hanapin natin. What makes the crown of the Queen of England? Now it's the crown of Charles. It will become the crown of Prince William. Imperial State Crown. Senior moment yan. Stuart Sapphire. St. Edward Sapphire. Black Princess Ruby. Cullinan II Diamond. Over 3,000 gems. Akala nyo kayo may magandang bato. Naku, batugan lang kayo dito. Ito ang mga bato. Tapos, the orb, symbol that she is a representative of God. Isang glass stone, puwit ng baso, sorry. Amethyst, 9 sapphires, 9 emeralds, 18 rubies, 365 diamonds, 375 pearls. The scepter, 92 centimeters long, 1.17 kilograms of pure gold, symbol of temporal power. Sabi ng Anglican Archbishop, let us remove all symbols of power from the coffin so that our sister, hindi na queen, Elizabeth, can be committed to the grave as a simple Christian. Alam nyo pag yan ay nilagay sa kanyang coffin, iniwan, next day, may nagnakaw na niyan. Ang tawag doon, grave digger. Hindi gold digger, grave digger. Yon. The queen was buried with nothing. Even the title queen was taken out of her name. In the end, we all go back with nothing. Kita niyo yung exit? Di ba kanina, ang entrance siya ganyan. Nasa loob siya ng coffin. Pagkatapos, wala na. Sabi ng isa, seek transit gloria mundi. There goes. So quick the glory of the world. Ito maganda doon.
lahat ng hari wears purple. Mahal ang purple. Alam niyo kung saan galing ang purple? Ito dye ito eh. Lahat naman, kung galing sa wini-weave natin, lalagyan ng kulay yan eh. So, anong kulay itong dye of purple? It comes from a Tyrrhenian mollusk. To make Tyrrhenian purple, marine snails were collected by the thousands. Ibig sabihin, siguro parang isang kaba ng bigas ang lalagyan niya, ang supot. Then they were boiled for days in giant lead vats, producing a terrible odor. Yan. Lalabas ngayon. Pagkatapos ng boiling, lalabas yan. At yun, sa loob, makukuha ang dye, ang kulay na yan. Kaya, only the royalty or even the high priesthood can wear the color purple. Di ba, sino ba yun? Pero tayo ngayon, pag Lenten season, napakasimple, no? Purple. Pero, mahal yan. Yan. Hanggang pagtanda niya, ang ganda ng dress ni Queen Elizabeth II. The hue of purple. Royal purple. Royal color. Nilagay kay Jesus Christ. Nakahanap sila hindi ng scarlet robe. Ang scarlet, yun ang balabal ng mga centurions and soldiers. Pero ang purple, balabal lang ng hari yan. Yung kanilang garrison, tawag Fortress Antonia, was before under King Herod the Great, yung gustong pumatay sa baby Jesus. Siguro, may isang tukador o meron isang baul, ito mga sundalo to, para kompleto Ricardo, hindi lang crown, naglagay sila ng color purple na siguro balabal ni King Herod. Just to say, Hail, King of the Jews! And then, pukol. Pukpuk sa ulo. Dura. Nakakatuwa, no? Hanggang ngayon, ang Diyos binabastos. At minsan pinagtatawan, hari ka ba talaga? Hari ka ba talaga? Ito sa'yo. And yet, nasabi mo yung word, hari. Si Jesus, ganyan ang itsura, tinawag na hari, King of the Jews, behold your king, sabi nga ni Pontius Pilate. Whatever, itsura lang yon. Ang totoo, hari siya. Kahit ganyan ang itsura. Alam nyo yung anak nyo, okay yun, di ba? Cute yung mga anak. Ewan ko, naging cute ba to si Lilith ng bata? Di ba? Pag bata, cute. Pero pag lumalaki na, kata-cute. Pero siya pa din yung taong yon. Kahit anong itsura nangyari sa kanya, akala dati nila ako'y obispo. Ubis lang po. Ubis lang. It's not in our shapes. It's not in our garments. It's not in our panlabas. Ang tunay na loob ni Jesucristo ay hari. And what a kingly attitude. Hindi niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan para magdiin at gumante. Behold your king. The difference of a royal crown to a divine crown, which is the thorns. Finally, kung may hari na may purple robe at meron siyang crown, syempre may throne. Di ba? Hari So, dapat lagyan siya ng parang, panunungkulan ba? Therefore, meron siyang, ano yun? Ano ba trono? Throne. Ano ba sa Tagalog ang salumpuet? Hindi naman siguro. Trono. Di ba? Ano throne niya? Yun. The throne of the King of the universe is the cross.
Kita nyo kung saan nilagay ang nails to keep him on the throne. So, ang tawag dyan, patibulum. He was not carrying the whole cross. He was carrying one horizontal side of the cross. Yan. Then siya itinaas. Kita nyo ha? Hindi siya binaba. Itinaas siya. Para makita ng lahat. Ito ang hari. Pero alam niyo naman, ang reason ba't siya itinaas? Para siya pagtawanan. Nakakatuwa. May 3 languages nun. Hebrew, kanan to kaliwa, no? Hindi ako marunong mag-Hebrew eh. It's Greek to me. Pero, etong Greek, Jesus Nazaraios, Basileus Ton, Eudayon, Jesus of Nazareth, King of the Jews, Jesus Nazarenos, Rex Judeorum. Ang I is also J. Jesus Nazarenos, Rex Judeorum. Ang tawag dyan, INRI. Di ba? Akala ng isang pogo, Ilocos Norte, Region 1. Akala niya Ilocano si Jesus. Pero, in 3 languages, bakit? Ang Hebrew, para sa mga Hudyo. Ang Greek, para sa about to go away empire, parang Amerika. At ang Latin is the Roman Empire. Yan ang Chinese Empire na darating. So, in 3 languages, nilagay ni Pontius Pilate para maintindihan ng lahat, siya ang hari. Basileus. Hindi ko alam yung Hebrew word na yon. Melek, sorry. Alam ko na. Melek. So, hari. Yes. Hari ng mga Hudyo. Pero tunay na hari. Alam nyo, isa sa mga katabi ni Jesus, sabi niya, remember me when you enter into your kingdom. Second, last palabra. Di ba? Sa 7 palabras, please remember me. Siya ang nag-acknowledge. Hari ito. At sabi ng centurion, my goodness, this is a good man. At this coming Sunday, pati yung mga nagtuligsa sa kanya, they went home beating their breast. Aba, may nagbago. May nagsimulang maniwala. Diba? The blood and the water. Siya ay sinibat sa tagiliran. Lumabas. Tubig. Hindi. Dugo muna. At nung wala ng dugo, tubig na. Pag sinabi mong tubig lumabas din, naubos na ang dugo. Di ba pag pumatay ka ng baka o manok, ilalabas mo muna yung dugo, di ba? Kasi malansa yun eh. Masama sa panlasa eh. So you will dry up. Pag dry na, baka lumabas din tubig. Ibig sabihin, ubos na ang dugo. Blood and water are the signs of life. Pinatay ang hari ng sanlibutan. Ang sukli, nagbigay buhay siya. Kakaibang hari, ano? Kaya nga ang tawag, mahal na araw, holy. Ibig sabihin ng holy, iba ka eh. Holy ka eh. At therefore, kakaiba ka. O, kakaiba. Itong Diyos na to, ibang-iba. And Jesus would say, sa iyong kamay, inihahabilin ko ang aking sarili. Mga sisters and brothers ko, 33 years old. Ilan taon na po kayo? 54.
71. Lampas doble ng 33. Ang dami nangyari sa buhay ko after the age of 33. Kay Jesus. Doon lang. Diba, nakakalungkot. Meron kang anak, nawala at the age of prime, tawagan nila, 33. And yet, maging maganda man ang kanyang, let's say, desires, agenda, plano, wala na at the age of 33. So ngayon, yung year 33, yun ang kinamatay ni Kristo. Kasi nag-celebrate tayo ng Y2K, yung matatanda ka mukha namin. Alam niyo Y2K? Year 2000, di ba? Nagkaroon ng problema mga bangko, baka daw mag-0-0 lahat ng mga balance sa mga ano. Di ba? Ano ba 2000, year 2000? 2000 anniversary of the birth of Jesus. So year 2033, 2000 anniversary of the death and resurrection of Jesus. So, nadaanan natin, ano? Ikaw ba, buhay ka na nun? Year 2000. Sino ba dito ang below 25? Mga tribal ata eh. Mga taga-tribal dito below 25. Imagine. Napagdaanan natin ang year 2000 at alam natin ang ating paghahanda. Ngayon, huwag tayong mamatay. Sayang naman. Ang year 2033, the 2000th anniversary. It's been 2,000 years, nearly 8 years from now. Sabi ni Jesus, bahala ka na. O better word, alam yung ibig sabihin ng bahala ka na? Bathala na. Diyos na ang mamahala. And dati-rate, there were not even one disciple beneath the cross. Ngayon, 1.3 billion tayo na naniniwala kay Yesu Cristo. Bathala na. Magiging successful ba ang DDB? Actually, bathala rin yan eh. Bathala na. Maayos ba ang buhay ko hanggang kamatayan? Bathala na. Magagawa ko ba lahat ng plano ko? Baka hindi. Pero, marahil, bathala na. Ang aming commemoration sa Don Bosco ay 200th anniversary of the dream of Don Bosco. 9 years old siya, nag-dream siya. But it's a dream. Nangyari sa kanya, agenda of life. Namatay siya at the age of 71. Nearly 72. That dream, was what he pursued. Imagine for how many years, 62 years. He pursued that dream of 9. It's 200 years from the dream. At alam nyo, yung sumusunod sa kanya, yung close followers of St. John Bosco, we are 13,750. Found in 136 countries. He died in Turin, in Italy, with only England, Spain, France, and Italy, and Argentina, and 4 other countries of South America. But now, after 200 years, or after that establishment, we find ourselves in 136 countries of the world. Batala na. Can I give you a pause? Ano ang inyong hinahabilin sa kamay ng Diyos? Na kahit kapigatian ang pagdadaanan, alam nyo, siya ang namamahala sapagkat siya si Bathala. So sa inyong buhay ngayon, anong hinahabilin nyo
sa kanyang palad. Nanay mo bang matanda na? Meron ka bang kamag-anak na may autism? Ang iyo bang asawa na may sakit siguro? May cancer? O yung anak mo? Hindi ka sigurado kung magsasaksid sa buhay. Ano gusto niyong ihabilin sa kamay ng Diyos? Sabado na tayo. Di ba? Baka naman umabot tayo ng alas 6, no? Holy Saturday. Alam niyo, Holy Saturday, dalawang bahagi yan. Yung tinatawag natin Black Saturday. At sa ating timing, yung Easter Vigil sa gabi. No? So, ano ba yung, sabihin natin, elements ng Black Saturday? Punta natin yung Vigil. Yung Vigil ay very early. Takip silim pa lang. Madilim pa. No? But the sun had arisen. It was a Sunday. Maagang maaga. Wala pang kumikilos. May nangyari na. Itong mga babaeng to, they used to follow him. They even looked after him. May mga pangalan yan, si Joanna. No? They came to Jerusalem with him. Etong women na to, malayo sila sa Kalbaryo. Pero they took note where he was laid. Mga babae, no? Nakita nila. Mahal nila si Jesus. Sila yung mga Girl Fridays. At they took note where he was laid. Bakit? Because they wanted to give him a more decent burial. To anoint him. Pero may isang tanong, who will roll the stone away for us? Kasi, mabigat. So, mahalaga yon, yung puntod. So, itong mga women na to, na may devotion kay Jesus, nagtatanong kung sino kayang tutulong to roll away the stone. Namangha sila. Kasi, wala na. It was such a large stone, pero ito sabi nila, someone has entered. Di ba? Nabuksan eh. So may pumasok. May nang himasok. God is in the story. Sa buhay natin lahat, nanghihimasok ang Diyos. Yung akala natin mabigat, di natin kayang buksan. Kaya niyang pasukan. It had been rolled away. So that's one element, yung puntod na merong large stone. Sa loob, there was a young man in white robe. At ang sabi ng young man na to, parang very fresh of life, di ba? Hindi siya matanda. Hindi siya uugod-ugod. Parang sariwang-sariwa pa ang buhay ng taon to. Kasi anghel, in white robe, seated, kung saan si Jesus was laid. He has been raised. Go tell them. So ito yung kanilang pangitain. This was their vision.
So they came out. They ran away. Takot nila. Ito masakit. Sabi go tell them. They said nothing to anyone. Pero nyo, maganda ka lang pakay. Gusto nilang i-continue yung devotion kay Jesus. Pero nung nakita lang wala, at lalo na, meron siya nakitang young man, aba, hindi ito ka lang ini-expect. And they ran away, frightened out of their wits, and said nothing to anyone. Sa isang storya, Gospel of John, pinagdiskitahan naman yung linen cloth. Sabi nila, the linen cloth was lying on the ground. Pero, merong kanyang sa mukha was rolled up separately. Sabi ko, pinagdiskitahan Bakit? Napaka-detalye naman yan. Yung balabal na kinover sa katawan niyang na siya binilibing at ginigyan na ng special mention yung nilagay sa mukha. Lying on the ground, linen cloths, plural. The larger one lying on the ground, the smaller one rolled up separately. This was what Simon Peter saw. And the other disciple not only saw, he also believed. Wala siyang nakita kundi ito, pero meron pa siyang nakita. Yung saw, physical. Yung believe, iba yon. Kayo may mga salamin, mas malinaw. Pag wala kayong salamin, malabo. To believe is to have the lens of faith, is to see beyond. Clearly. Hindi lang ito mga cloths na to. Merong gustong sabihin na dapat nating paniwalaan. Though they had not understood. Kay John's Gospel, si Jesus, niresurrect niya si Lazarus. Pero nung lumabas si Lazarus sa puntod, ang kanyang cloth nakabalabal sa kanya. Si Jesus, nung naresurrect, wala na siyang balabal ng cloth. Anong diferensya? Bakit daw nilagyan ni John, ng Gospel of John, na may balabal si Lazarus nung paglabas niya ng puntod? Nung niresurrect siya ni Jesus. Kasi daw, dala-dala niya kasi gagamitin niya uli. Si Jesus, iniwan na niya kasi hindi na siya uli mamamatay. Si Lazarus namatay uli Sabi nga kay Father Suarez, do you remember Father Suarez? Miracle worker. No, sabi ko, grabe ka talaga, yaman mo Nakita daw kayo ng maraming tao sa Roland Garros, French Open. Ando ka sa frontline. Sabi ko, Francis, binigyan ako ng ticket ng presidente ng World Junior Tennis Association. Bakit? Ba't ka binigyan? Hindi siya Katoliko, Indian siya, pero nagpa-heal sa akin, na-heal ko. So sabi ko sa kanya, kamusta na siya? Ayun, namatay din. Kahit anong hingi nating healing, mamamatay din tayo Kahit anong miracle mangyari pa sa buhay natin. Darating tayo sa kamatayan. Ito, ibang klase to. Hindi na siya mamamatay uli. So, they have taken my Lord away. Ito si Mary of Magdala, nag-antala at nagpakita sa kanya ang risen Lord. Pero sabi niya, Sir, tell me where you have put him. Sinabi niya, Mary. Oh, Master. At gusto niyang kapitan, Rabboni. Dito na sumikat si Jose Rizal. Noli me tangere. Do not cling to me. Ginamit ni Jose Rizal yan. Huwag mo akong hawakan. O better, huwag mo na kaming hawakan. Sabi niya sa mga Espanyol, tama na ang 330 years. You know, there are 333 years 333. 1895 yun 1898, nawala na sila 1896, namatay si Jose Rizal.
tama na. Tantanan nyo na kami. Si Jesus hindi eh. Do not cling to me like before. Hindi ako pareho na. I am the risen Lord. Ibahin mo na ako. Buhay ako. Buhay ako. Pero ibang uri na ang nasapit kong pamumuhay. Huwag ka nang bumalik sa akala mo as before. Ang tawag doon, business as usual. Hindi. Tignan nyo, after COVID, ano nangyari sa DDB? Ang daming work from home. Diba? Dati siguro, punong-puno ito, no? Ngayon, hindi na. Kasi hindi na business as usual eh. Ang laki sigurong savings yun sa kuryente, no? It's not business as usual. Do not cling to me. Sinabi naman niya kay Thomas, the disciple, the apostle, sabi niya, unless I see the holes they made and I can put my hand in his side, I will not believe. So nagpakita siya. So sabi niya, give me your hand. Ito naman, nagpahawak siya. Kay Mary Magdala, ayaw siya magpahawak. Ito kasi, ayaw maniwala. O sige, hawakan mo. Lagay mo ang iyong mga kamay, daliri mo. Totoo ito, buhay ako. Blessed are those who have not seen. Kayo yon, tayo yon, and yet believed. Finally, the catch of fishes. Early morning, they caught nothing. Nagtanong si Jesus, have you caught anything? Wala. Sabi niya, throw to the starboard side, sa harapan. And they caught so many. At ang isa sa kanila, it is the Lord. 153. Kulang yan. 153 of them. Bakit 153, hindi 151? Kasi sabi nila, at that time, in the knowledge of fishermen of the big sea, the Mediterranean Sea. No? Ito kasi Lake of Gennesaret lang in Tiberias. In the big sea, there were 150 species of fish, kinds. That night, they caught nothing. With Jesus around, they caught everything. And sabi niya, come and have breakfast. Eh doon sa breakfast, syempre, nagsusugba siya eh. Nag-iihaw siya. Ang tawag yata doon, tinapa. Whatever. Anyway, pinalapit niya si Simon. Pangalan Johnson. Son of John, di ba? Di Johnson. Apelido Johnson. Do you love me more than others do? Ang ganda ng sabi niya, yes, Lord, you know I love you. Bakit? Sinabi niya to 3 times. Kasi, nung Friday midnight, sabi natin, Friday midnight, pagkatapos ng huling hapunan, he was in a charcoal fire in the palace of Caiaphas. He was warming his hands kasi malamig. And he denied him 3 times. Ngayon, sabi niya, can you tell me 3 times, you know me, you love me? Actually, ang sagot niya, alam mo, Panginoon. Kasi hindi na siya sigurado eh. Yabang-yabang niya dati eh. You know, only you know, I love you. Sabi niya, bilhin mo, sa kabila ng kanyang 3 denials, pinaalagaan pa rin sa kanya. Ang kanya, kay Christ, hindi kay John, hindi kay Simon. My lambs, my sheep. Alam niyo, swerte niyo. Mababait ba kayo lahat palagi? Talagang babait na babait kayo? Hindi kayo gumagawa ng kasalanan? And yet, pinapaalagaan sa inyo ang mga anak ng Diyos. Ang inyong anak. Kanya yan, hindi yan inyo.
Kusayan nyo naman para sa Kanya. They are His lambs, they are His sheep. But you feed them, you take care of them. So, ito yung tanong sa pangatlong araw. Mahal mo ba ako? At kung ganon, alagaan mo ang aking mga anak na ikaw lang ang mga ngasiwa. You are but a steward of my children. Talaga ba? Mahal mo ako? So, yun ang ating last pause muna. Tanong niyo sarili niyo, masasagot mo ba yon? Can you really say in your heart, mahal mo siya? O siya lang talagang may alam ng uri ng pagmamahal mo? At kung mahal mo siya, sinong gusto niyang paubaya sa iyo? Who is the person or persons He entrusts to your love? Okay. So, tatlong tanong ko sa inyo. Sinong gusto ng Diyos na paglingkuran mo kahit mahirap? Pangalawa, diba? Anong hinihingi niyang ihabilin mo sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pamamahala? At pangatlo, kung talagang mahal mo siya, anong hinihiling niyang alagaan mo para sa kanya? So mga kapatid, pasakali lang to. Diba itong recollection na to, tulong lang sa pagpapahanda. Ngayon, you know, we have Laudato Si, 10 years na. 2015. May 24. Alam niyo ba bakit nasulat to ni Pope Francis? Bumisita siya sa Tacloban noong January 17, 2015. Nakita niya yung salanta. Yung effect ni Hayan Yolanda. At tuloy napasulat siya. The care for the common home. Alam niyo, ngayon, ang risen Lord is ang Ostia. Ating bibigyan pansin mamaya. At alam nyo, pag ako'y nagbimisa na ngayon, na iba na aking pananaw. Yung katawan ni Kristo, galing yan sa lupa, at sa araw, at sa ulan, at sa hangin. Sa tingin nyo, madaling mag-alaga ngayon sa bukid sa gantong init, o sa lakas naman ng mga bagyo? Kawawa mga farmers. Bumagsak daw presyo ng bigas, 48 na lang. Alam niyo bakit, na? Pumasok ang mga imported rice. O sino mahirapan? Sino malulugi? Farmers. So tuwing tinataas to, nakikita ko ang lupa. So yan, pinapa-steward sa atin. At dito nyo kami tinulungan. Galing tayo sa lupa, lupa din tayo. So, pag-alaga natin sa kalikasan, pag-alaga rin natin sa ating sarili, lalo na sa ating kabataan. Sabi niya, dapat nating panibaguhin. Kasi, 5 years after, ni-review ni Pope Francis, may nangyari ba sa sulat ko, Laudato Si? Parang wala ata. So, gumawa siya ng isang team. Ang pangalan nito, si Jostrom Curitadam. Yan. Ito si Jostrom Curitadam, pare,
gumawa siya ng action platform from 2021. 7-year, pero ngayon 7 action platform. 7 actions platform. Ang 7 goals ay response to the cry of the earth, response to the cry of the poor, ecological economics, adoption of a simple lifestyle, ecological education, spirituality, community involvement. May mga, alam niyo naman siguro, mga icon-icon yan. So, si Jostrom bibisita sa Pilipinas this coming August. Bisita namin siya kasi kabaro ko siya, SDB siya sa Salesian of Don Bosco. Siya ang head ng Ecology Declaration Desk na inappoint siya ni Pope Francis. Sabi niya, may problema tayo. Pero in 7 years, gusto natin mabago. Kasi hindi kaya natin huminga pag lumampas ng 3 degrees Celsius ang init. So ngayon nasa 1.56 tayo. At pag matindi talaga, umaabot siya ng 2 degrees sa init. Sabi niya, ang good news, hindi mo kailangan very big for a critical mass para magbago. 3.5% lang. 3.5% lang ng sangkatauhan. Kung kaya natin, magagawa ng paraan. So, there is a possibility of change. Kami mga Salesians, ito naging kardinal na wala yung aming mismong hepe. Sabi niya, we have to become credible witnesses for the caring of creation. So, sabi niya sa amin, lahat ng parokya namin magiging green parish. Lahat ng aming schools, we have to responsibility that we should have formation classes. Ito ngayon ako, to discuss contemporary issues on ecology. Ito, seminaryo kami, School of Theology. We are training future priests, faith educators on ecological spirituality. So, nakipag-meeting kami. Kita nyo si Miss May na andon rin. Punta kami sa Rome, 2023. Na-meet namin si Father Jostrom. Sabi niya, the Philippines is the largest supporter of the Pope's Laudato Si. Pero, champion naman tayo sa plastic sa ocean. Out of 1 million metric tons na pupunta sa ocean, 356,371 galing sa Pilipinas. Talo natin ang India na 1.3 billion katao, tayo 117 million. Pero in mo 126 lang sila. Almost 3 times tayo. Malaysia, China. Di ba? Grabe. We are contributing to the waste in the oceans. Kawawa naman. So sabi niya, we cannot receive a garden from God and then leave a desert to our children. So dahil doon, Don Bosco School of Theology, kinuha namin ang ecological education, ecological spirituality, at ngayon, we're moving towards community involvement. Kayo po ang tumulong sa amin, si Lilith in particular, na itong aming sistema to, tawagin naming theocology. Hindi po theology. May ecology. Theology, ecology, technology. Recreation of Eden. Yan po ay galing sa DDB. Pinagmitingan po yan. Kasama dyan sila Lilith, sina Chewy ba? Kasali na sila Chewy? Sino pa kaya kasama natin? Dami yan eh. Strategic group. So, nabuo yung theocology kasi why do we have to take care? Theology. What do we have to take care? Ecology. How? Technology. Don Bosco kami, may technology. So, gawa kami ng curriculum ng mga profesor at we got the best of the best scientists. May isang si Dr. Lasco, isa
Nobel Peace Prize winner, co-winner ng 2007. Ang isa dyan, nabawian ng buhay, si Crispian Lau, National Waste Management Commissioner. But all the rest, nandyan sa amin. So, kami mga professor ng theology, we do the theology. Kasama si Rodney Galicia. Silang professor ng science, they give the data. Tapos meron kami mga technologists. Yung founder ng Biochar, si Ilac Diaz sa solar lighting, liter of light. Tapos si Bert Guevara sa segregation, composting. Si Sed Avicilia, anak ng owner ng Lighthouse sa Subic, na siyang sa coastal cleanup, at si Rico Oliva sa hydroponics. So there are theologians, scientists, and engineers. We give this seminar for dati 10 Saturdays, ngayon 8 Saturdays na lang. We promote eco-spirituality, coastal cleanup, di ba? Andyan lahat yan. Pinag-aaral namin ng environmental law, di ba? Meron kaming curriculum integration from the Patchem Park, Assumption, Antipolo. We do hands-on training, biochar making. Maganda po ang biochar. Pinipintura po namin with yung charcoal na naging powder. Lagay namin sa paint. Sa inyong bubong, sa ilalim noon, 2 degrees less heat. Insulation siya. At para siyang bulkasil. Yeah. Naturuan kami para sa hydroponics, composting, yan si Ilac sa solar lighting. So ginawa namin, train, track, and transform. Magte-train kami, itatrack namin yung kanilang programa para makapag-transform. So sabi namin, we present to them, they present, no? They should be present para meron silang presence sa ating mundo. So, nung first year namin, 3 runs at 131, sana gusto namin 150. Ngayon, nag-2 runs kami, 111. So, total po, 242 ang aming naturuan na. Sabi ni Lamay, siya ang in charge, no? Meron kaming possible potential impact on over 6 million people. Yun po ang naitulong niya sa amin. So, Don Bosco was established in 1983. We wish that in the year 2033, maging Laudato Si School of Theology kami. Hindi lang Don Bosco School of Theology. So, sa tulong ninyong pagbibigay sa amin ng branding, si Chewy Chua, tinuruan kami sa Right to Win. Yung brand namin, tinulungan kami i-focus pa. So, napunta yung aming vision, mission. Sa vision namin, articulated ang tungkol sa ecological training ng mga pare. Just imagine, no? We have 21 countries. 21 countries of seminarians studying with us. 6 from Africa. Sri Lanka, India, Cambodia, Myanmar, Vietnam, China, Philippines, Indonesia, East Timor, sa Solomon Islands, Papua New Guinea. Yan ang aming mga estudyante. Even somebody from Mexico. So, we have 21 countries. Just imagine, pag naging pari sila, ang impact namin sa mundo. So, gusto namin to take the lead so that yung resurrection din ng planet. Sana. Sabi nga namin, as I told you now, ito ang gusto naming storya nyo. Sa inyong recollection, merong real ground level nangyayari. And the inspiration came from this office, Theocology. So, it's 3:30. No, nearly 3:30. Maybe it's time that we could prepare ourselves. Meron daw misa. Gusto nyo ba mag-misa? So, ilalabas natin ngayon ng Mass. Wala na akong homily, ha? Ang gagawin natin,
ipagdadasal na lang natin ang intentions nyo. Para yatang mga 20 ba, more or less, ang intentions natin. So, yan. You want references kung wala kayong magagawa during the Holy Week, panoorin nyo ang 2 things. Ito nasa YouTube. The Letter. 1 hour, 20 minutes. Ang galing. Ang galing. Pero kung gusto nyo matakot, ito. David Attenborough. Breaking Boundaries. Ano yung tipping point? 7 areas of the planet at the tipping point. Okay?